Ready? Isipin nyo, andyan na yung license ko sa harapan nyo. Abot na nyo na. Okay. Licensed professional teachers and top-notchers, declare your license. Good day, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to another session of our review. So today, we'll learn some of the most commonly asked concepts in the LET, and this time in the area of earth science and astronomy. So before we start, I want you to get your notes and write down the concepts that you haven't heard before. Okay, nagkakaintindihan ba? Isang malakas na yes nga. Okay, itaas ng mga ballpen. Itaas, itaas. Yung iba hindi nagtataas. Okay, very good. So, let's start now. Number 1, the study of inland waters, also called freshwater science, is A. Oceanography, B. Hydrology, C. Geology, or D. Limnology. So, what is asked here is study of inland waters. Yung tinatawag din na freshwater science. I want you to remember this, no? Mag-aral kayo ng mga branches ng ating physical sciences and learn their definitions kasi tinatanong sila sa exam. Katulad ng study of inland waters. Ang tanong dyan, ang sagot sa tanong na to ay letter D, limnology. The word limnology, nanggaling yan sa ating Greek word na limne, na may ibig sabihin na lawa or lake or marsh. Okay? So, ang letter A to D, maya-maya ay ma-encounter din natin sila sa mga tanong na nasa number 2, 3, up to 4 word. Okay, we go to number 2. The field of science which covers the outermost layer of the Earth's crust that is subject to soil formation processes is A. Geography, B. Ecology, C. Soil science, or D. Geology. So, anong daw ang tawag sa study na naman to? Field of science meaning study. Ang pinag-aaralan is the outermost layer ng Earth's crust na subject sa soil formation processes. Ang tamang sagot ay andun na sa ating sa ating question, subject to soil formation, at saka Earth's outermost layer ng Earth's crust ay tinatawag na soil, di ba? And that's why the field is, yes, it's soil science. According to Levine, according to her book, The Photosphere as a Hub, soil science covers the outermost layer of the Earth's crust that is subject to soil formation or formation processes, or tinatawag din na pedosphere. Yung the sphere of the Earth na covered by soil. Number 3, the scientist who formulated a heliocentric model of the solar system was A. Descartes, B. Copernicus, C. Ptolemy, or D. Galileo Galilei. So, ang tanong lang is sino ang nag-formulate ng heliocentric? Helio meaning the sun. Sun-centered ay walang iba kundi si Copernicus. Malamang, no? Sa letter B, Copernicus. Si Copernicus, he said that the sun is at the center of the solar system. Kasi noong panahon pa ni Ptolemy sa letter C, maraming naniniwala na ang nasa gitna ng solar system is the Earth and not the sun. And all other planets, pati na mismong the sun, ay umiikot sa mundo. And that is what we call as the geocentric model. So kapag geocentric, that's Ptolemy. Kapag heliocentric naman, that's Copernicus. So please take note of that. Descartes ay isang mathematician philosopher. Diba? Sa Descartes is widely known sa kanyang philosophy na I think, therefore I am. Diba? Sabi niya, nag-i-exist daw ang tayo, kasi nag-iisip tayo. He is known as the father of modern or Western philosophy. Okay? Sa letter D naman, Galileo Galilei, siya naman ang tinagurian natin na the father of modern science. That was according to Albert Einstein. So Galilei is father of modern science. Sa modern philosophy ay si Descartes. Number 4. The field of science which covers the gaseous parts of the Earth is study of the gaseous parts of the Earth. And we know that the gaseous part of the Earth is called the atmosphere. Pero sa ating choices, we have A. Hydrology, B. Atmospherology,
C. Atmospheric science, or D. Earth science. So makikita natin na merong atmosphere sa word nila. Halimbawa, sa letter B at saka sa letter C. So alin sa dalawang to ang tamang term? Because one term, gawa-gawa lang, distractor. Yung isang term talaga is yun ang ginagamit. So ang correct answer should be, yes, it is letter C, atmospheric science. According to Wikipedia, a Wikipedia entry about atmospheric science, atmospheric sciences, kasi marami sila, no? They cover the gaseous parts of the Earth, o tinatawag din natin na atmosphere, between the surface and the exosphere, about 1,000 kilometers from the surface. So the proper and correct term is atmospheric science. Number 5, the field of science, which describes the rocky parts of the Earth's crust, or the lithosphere, and its historic development is, kung kanina sa 4 ay yung gaseous part. Atmospheric science yun. What about yung rocky part naman ng Earth's crust? Anong tawag? Ecology, geoscience, geology, or geography. So kapag rocky parts ng Earth's crust, o tinatawag din natin the lithosphere, ang tamang sagot is geology. Okay? Geology. Kasi naman, meron tayong entry for letter B mamaya-maya. Ecology is the study ng relationships between and among organisms and their environment. Ang geography naman is study ng map, study of places at mga formations ng mga land formations that we can see inland. According to Adams et al. 2006, sabi nila sa kanilang libro, Geology describes the rocky parts of the Earth's crust, o tinatawag din nating lithosphere and its historic development. Okay, we proceed to number 6. Who became famous for his discovery of the planet Uranus, along with 2 of its major moons, Titania and Oberon, and also discovered 2 moons of Saturn. Sino yung nakadiscover ng planetang Uranus, saka yung 2 moon niya, pati na rin ang moon mga moon ng Saturn? A. Charles Aviston, B. Frederick William Herschel, C. Caroline Herschel, or D. Matthias Balmer. Sino nakadiscover ng Uranus? Ang tamang sagot ay si Frederick William Herschel. So take note of that. Ang nakadiscover ng planet Uranus ay si Frederick William Herschel. Okay, kasama na ang 2 moons niya na si Titania, Oberon, pati na ang 2 moons din ng Saturn. Okay, punta tayo sa ibang options dito sa Charles Aviston sa letter A. Hindi siya isang scientist, siya ay isang composer, musician nung panahon ng Baroque period. Si Caroline Herschel naman, kapatid ni Frederick. So, silang dalawa, magkapatid, mga scientists sila, mga astronomers, no, in particular. Si Caroline, kapatid ni Frederick, nakadiscover lang naman ng isang kometa. Ang pangalan ng comet na yun is 35P, o ngayon, pinangalan natin na Herschel-Rigolette ng comet na yun in honor of their surnames ng mga astronomers who contributed a lot to astronomy. Siya ay, again, sister ni William. Sa letter D, Matthias Balmer ay hindi rin isang astronomer, parehas ni Charles Aviston, isang musician, composer, pero sa contemporary period. We go to number 7. The all-embracing term referring to the field of science dealing with planet Earth is, so hinahanap natin yung field, yung study ulit, no? Pero this time, all-embracing. Ito yung pinakamalaking field sa lahat-lahat na nabanggit na natin so far. And it deals with planet Earth, geography, earth science, biological science, or geology. It's obvious, no? Letter B, earth science. Number 8, so no need to discuss. Napaka-obvious kasi. Many forms of energy in use today can be traced back to A. Sun, B. Coal, C. Petroleum, or D. Fossils. Ang mga ginagamit natin na energy ngayon, pwede natin daw matrace back to lahat ng energy. Tandaan nyo, from the energy na nakukuha natin sa pagkain, energy na kinukuha natin sa gasolina, halimbawa, lahat-lahat ng yan ay nanggaling sa sun. The sun is the ultimate source ng energy ng planeta natin. Siya ang pinanggagalingan sa lahat-lahat halos ng energy na nandito sa planet natin. Hindi ang coal, hindi ang petroleum, malamang hindi rin ang fossil. Kasi when you say fossils,
When you say coal, sila ay fossils, di ba? Pati ng petroleum ay mga fossils din sila. Liquid nga fossil. Number 9, 1 atmosphere is equal to blank centimeters or blank inches of mercury. So, hinahanap natin ang equivalent ng 1 atmosphere. If you can still recall, based sa ating discussion, ang atmosphere ay sa mga units ng pagme-measure ng air pressure. Di ba? Marami tayong pwedeng gamitin na units. One is atmosphere, another is millibar, and Pascal. We can also use Pascal. Or, eto mismo, centimeter of mercury or inches of mercury. So, centimeter or inches of mercury, what's the value? Value natin ay letter B, 7630. So, ang isang atmosphere ay equivalent sa 76 cm mercury, or kung sa millimeters mercury ay that's 760 mm. Dito naman sa inches, that's 30 inches of mercury. So that's 1 atm. ATM ang shortcut sa atmosphere. Ito mismo yung pressure ng hangin na nafe-feel ng skin natin ngayon, right now. 1 atm or 30. 30 actually, approximation lang yan. Ni-round off natin ang 29.92 inches. At saka 76 centimeters of mercury. Number 10. What is the cloud root name that means heap? So, hinahanap natin ay ang cloud name na may ibig sabihin na heap. Ano bang heap? Heap is pile or tambak. Letter A, stratus, B, nimbus, C, cumulus, or D, cirrus. So, hinahanap natin dito ang ating word, no? Latin word, kasi yung mga clouds natin nasa Latin word. Okay. Ang sagot should be letter C, cumulus. Cumulus na may ibig sabihin na heap. Heap is tambak or pile. Yung parang kung kumuha ka ng, let's say, isang kutsarang asin, yung asin na naa sa kutsara mismo ay isang heap na yun. Heap. Because ganun ang itsura ng clouds ng cumulus. Stratus naman, ang ibig sabihin ng stratus ay spread. Mga Latin names ito silang lahat. Ang nimbus naman, it means, literally, ang ibig sabihin sa Latin ng nimbus ay cloud. Ang cirrus, may ibig sabihin na curl. Kasi pa-curly ang cirrus, di ba? Parang feather or end ng kulot ng buhok. Ang stratus naman is because it covers the sky, di ba? Halos makubera niya ang totality ng sky above. Kaya tuwing may ganun na klase na cloud, malamang pwede nating maisip yung stratus na clouds. 11. The altostratus cloud is a member of which family? So, na-mention natin si stratus, bago lang. A. High clouds, B. Low clouds, C. Vertical clouds, or D. Middle clouds. So, saan nabibilang si altostratus? So, ang tatandaan nyo lang yung prefixes na ginagamit natin sa cloud. Alto, di ba? The word alto means middle. Alto means middle. So, kapag makarinig kayo ng clouds na may alto na nasa unahan ng pangalan, it means nasa middle level siya o nasa gitna, kalagitnaan. Kung high clouds naman, kadalasan ang prefix ay zero or cirrus. Zero. Ang low clouds naman, kadalasan ay strato. Strato or yung cumulus mismo na clouds. Ang vertical, ito yung mga clouds na lumalagpas siya. Hindi lang siya makikita sa low, may part siya na sa mid at meron din siyang part na nasa high. So take a look at this diagram ng mga clouds natin. So we can see here na pwede nating i-divide ang mga clouds base sa kanilang kung saan sila makikita. Sa taas, low, middle, high. It means altitude, di ba? Base sa altitude, tsaka sa shape nila. O kapag nasa pinakataas, cirrus yun. Zero cumulus, zero stratus, cirrus. Kapag nasa gitna, alto, alto cumulus, alto stratus. Kapag nasa baba ay strato, stratocumulus, stratus, pati na yung cumulus na clouds. Yung mga merong multi-level na mga clouds katulad ng nimbostratus clouds at saka yung thunderstorm clouds natin na cumulonimbus, sila yung may vertical growth. Number 12, the greatest number of typhoon casualties is caused by. Alin daw dito, no? Ang pinakamaraming namamatay tuwing may typhoon bagyo.
A. Storm surge. B. Low pressure. C. High winds. D. Flying debris. Sa nakaraan lang naranasan natin to at maraming namatay ng Super Typhoon. Super Typhoon Yolanda, what do you think is the main reason kung bakit maraming namatay sa Leyte at that time? So ano yon? Storm surge, again, low pressure, high winds, or flying debris. Ang tamang sagot ay storm surge or daluyong. Ito yung parang tsunami, no? Ang pagkakaiba lang ng tsunami sa storm surge is tsunami is because of earthquake. Ang storm surge naman is because ng napakalakas na hangin. Of course, may mga flying debris, yung mga bubong ng bahay, pero maliit lang ng casualty, no? Ang namatay because of that. Pero ang kadalasan, namatay at nasira ang mga kabahayan. There are a lot of destructions noong Typhoon Yolanda. The reason is storm surge. And the public didn't know kung anong ibig sabihin ng storm surge kasi bago lang to na term, no, na atin tong na-encounter no, pagkatapos ng bagyo. Although may term na nito, pero hindi siya masyadong na-emphasize tuwing may bagyo. So, from that day on, alam natin na isa sa mga pwede na dapat iwasan at dapat maging aware tayo yung malakas na hangin na pwedeng magdulot ng napakataas na tidal wave or nadala ng bagyo, tinatawag na storm surge. 13. What instrument is used to measure relative humidity? So, anong ginagamit natin to measure relative humidity? Ano ba yung humidity ulit? Humidity is kung gaano karami ang tubig sa hangin. Relative kasi usually, kino-compare natin siya ang relative humidity, kino-compare natin siya sa hangin na dry. Sa dry versus wet. Kaya nga, kadalasan ang ating instrument na ginagamit dyan ay, before we talk about the instrument, options muna, barometer, psychrometer, anemometer, or wind vane. So, alin nga dito yung para sa humidity? Ang sagot ay letter B, psychrometer. Ang psychrometer ay, ito makikita nyo dito sa picture, isang parang, ito yung umiikot, no, sling psychrometer. And may dalawang thermometer. Ang isa is dry, isa ka wet. Ito yung ginagamit sa relative humidity kasi nga, ang relative humidity ay mini-measure niya ang wet at saka sa dry. O yung hangin na may tubig at hangin na walang tubig. And that's why, may dalawang ends ang thermometer. Okay? So, psychrometer yon. Ang unit ay nasa percentage. Barometer is ginagamit natin for air pressure. Anemometer naman is wind velocity o gaano kabilis ang hangin. Wind vane naman ay nagtuturo sa direksyon ng hangin or wind direction. 14. Okay, let's go to number 14. Which one of the following is not one of Kepler's laws? Kepler's, if you recall the name Johannes Kepler, isa sa mga astronomers that time na naging revolutionize na ang pag-aaral about astronomy in general. Kasi siya ang pinakauna nag-laid ng foundations na kung paano umiikot ang mga planeta at ano ang itsura possibly ng mga orbits ng planets. A. Harmonic law, B. Law of elliptical paths, C. Law of equal areas, or D. Law of radial velocities. Saan kaya dito hindi kasama? Ang Kepler laws or Kepler's laws ay tatlo. First, second, and third. Obviously, may isa dito na hindi kasama. Hindi kasama ang, before we talk about kung anong sagot, let's mention yung mga laws. The first law, yung tinatawag na law of elliptical paths. Second law, or the law of equal areas. At saka the third law, the law of harmonies or harmonic law. So, hindi kasama ang law of radial velocities. Hindi yan kasama sa mga laws ni Kepler. So, balikan natin ang 3 laws of planetary laws ni Kepler. The first one, the first law. Ang first law, sabi dito, all planets move around the sun in elliptical orbits with the sun at one of the foci. In other words, the shortest way of saying that is orbits of planets are elliptical. Ang dinadaanan na pathway ng mga planeta ay parang ellipse. Alam niyo yung ellipse? Ellipse is parang circle pero flattened na circle. So just like what you are seeing now here sa ating presentation. Second law naman,
Kaya ang tawag dyan is law of elliptical paths, di ba? Ang second law, law of equal areas. Sabi sa law of equal areas, a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. So, ang ibig sabihin nito, kasi we know na ang orbit, according to law, the first law, law number 1, hindi daw circle ang path, but elliptical. So, since elliptical, may mga parts ang ellipse na malapit siya sa gitna at mayroon ding parts na malayo sa gitna. For example, dito sa application natin, dito sa orbits natin from the orbit natin around the sun, we know na may time na napakalapit natin sa sun or perihelion. At may time na napakalayo natin sa sun or aphelion because of the elliptical orbit. Now, sabi ni Kepler, para mapantay lang ang time, no? Ang time as it revolves, yung planeta as it revolves around the sun, kailangan planets must travel faster when near the sun. So alam natin na kapag ang mga planeta ay nagkakaroon, pag nasa perihelion phase na yung mga planets, kailangan mas mabilis sila ng sobra sa regular na time sa kanilang pagta-travel kung nasa malayo sila na area sa kanilang path or orbit. The third law is the law of harmonies or harmonic law. Sabi dito, the square of the orbital period of a planet is proportional to the cube of the orbit's semi-major axis. So, ang pinakamadaling pagkasabi lang dyan is, the farther the planet from the sun, the longer it takes for one orbit. So, malamang, di ba? Kung mas malayo ang isang planeta, mas matagal ang one revolution. Halimbawa, dito sa planet natin, planet Earth, one revolution is 365 days. Kung tatanungin kayo, alin ang mas mabilis ang revolution? Mercury or Earth? Obviously, since malapit ang Mercury from the Sun, kumpara sa Earth, Mercury yun. So, habang palayo ang isang planet from the Sun, patagal din ang kanyang revolution. So, that's it sa Kepler's law. Number 15. Which of the following is used to measure altitude? A. Clock, B. Barometer, C. Compass, or D. Sextant. So, alin dito ang ginagamit to measure altitude? Altitude is kung gaano kataas ang isang bagay from the ground. So, obvious naman siguro hindi pwede yung clock kasi time yan. Barometer, na-mention na rin natin kanina. It's about air pressure. Compass is to tell the direction, di ba? North, east, west, south. So, malamang ang sagot natin should be letter D, sextant. Ang sextant, isa sa mga matanda, no? Matanda. Yung old na gamit, ginagamit ng mga sailors before. Mga navigators, panahon pa nila Magellan, tsaka ni Legazpi, gumagamit na ang mga Europeans ng sextant to determine the altitude, kung gaano kalayo o kataas ang isang bagay. Gamit lang ang sextant. Ito ang ginagamit nila, no? Kasi importante yan if andun pa sila sa middle of the sea and then nakikita sila mga mountains or mga bagay na nasa shore, they can measure the altitude based lang sa parang microscope pero microscope na telescope, parang ganun kasi marami silang mga lenses and the lens and the mirrors, yung mga mirrors sila ang nagre-reflect ng image, yung observed body, dito yung sun, by reflection pumapasok siya doon sa mismong eyepiece and then doon sa baba merong graduated arc or arc na measurement tapos in terms of degrees or maybe in some cases micrometers. Okay, sextant to measure altitude. 16. What other term is synonymous with texture in a rock? Alin dito ang parehas ng texture sa rock? Specific gravity, grain size, streak, or porosity. When we say texture, yung feel na nafe-feel natin when we touch a rock. So what's the reason kung bakit may ma-feel tayo when we touch rocks? Obviously, siguro sa mga choices, the most correct answer na dapat isasagot niya talaga agad-agad when it comes to texture is the grain size. Kung specific gravity, ito yung weight ng isang bagay compared to the weight ng water. Specific gravity is against the weight of water. Ang grain size naman is kaano ba kalaki ang mga maliliit na minerals o maliliit na mga bato-bato o buhangin na bumubuo sa isang rock.
Malamang kung malalaki ang bumubuo sa rock, yung texture is rough. Kung halos maliit na masyadong bumubuo sa rock, then ang texture ay kadalasan smooth. Streak naman is all about color, and porosity, it's all about penetration ng tubig. No? Kung makalusot ba ang tubig sa bato, it means porous ba ang bato or not. So water penetrance ang porosity. 17, black holes appear black for what basic reason? Bakit black ang black hole daw? A, they appear in starless dark areas of the Milky Way. B, they shine by black body radiation and are easily detected. C, light cannot escape them. Or D, they are invisible and can never be detected by astronomers. So, alin daw ang reason kung bakit black ang black hole? Ang sagot should be black siya. Kasi if you think about yung phenomenon ng vision and color, di ba? We see colors of the objects kasi nire-reflect nila yung wave sa Roy-G Biv, yung color ng Roy-G Biv, particular color ng Roy-G Biv na hindi nila na-absorb. So it means kung white, kung nakikita mo yung bagay na white, it means lahat ng color ng Roy-G Biv nire-reflect. Kung may makita ka na red na bagay, it means red ang nireflect at the rest will be absorbed. Pero kung black ang makikita mo, it means ang lahat ng kulay ng light ay inabsorb, di ba? So kapag ma-absorb lahat ng bagay, ang color ng Roy-G Biv, black siya tingnan. In other words, sa konsepto ng black hole, light cannot escape from that black hole. Kaya, wala tayong makita sa white, red, Roy-G Biv. Hindi natin nakikita kasi inabsorb niya lahat. And why is this? Because black holes, sila ay isa sa mga regions sa universe natin na nag-e-exert ng strong gravitational force. And that's why even light cannot escape from black hole. Okay? Yan ang ibig sabihin ng light cannot escape them. Hindi siya, ang letter A, mali, they appear in starless dark areas of the Milky Way. Actually, no, ang black hole, dun siya sa gitna ng napakaraming stars. Kaya nga, ang ating Milky Way, wala siya sa starless. In fact, sa Milky Way natin, nasa gitna ng Milky Way. At the center of the Milky Way galaxy ay merong malaking black hole, supermassive black hole, nandyan sa gitna. They shine by black body radiation. No, hindi siya nagsashine. Kasi nga, lahat ng light and yung mga waves mismo na kapatid ni light can escape from it. Letter D, they are invisible and can never be detected by astronomers. No, it's false kasi noong mga nakaraang taon lang, may nakita na tayong black hole sa wakas gamit ang mga telescopes natin dito sa Earth. Yung maraming telescope na pinag-combine ka ng images, mga telescopes na yun ay tinatawag na Event Horizon Telescope. Planet Scale Array of Ground-Based Radio Telescopes. Hindi siya nakikita sa mga regular na telescopes na nagre-rely sa Roy-G Biv, pero radio waves mismo ang ginagamit for this. And it has obtained the first image of a supermassive black hole and its shadow. Makikita natin sa picture, this is the black hole na nasa gitna ng Virgo cluster, may pangalang M87 o Messier 87. Messier 87. Okay, number 18. A highly successful scientific spacecraft was launched in January 1978. Operated jointly by NASA and the European Space Agency or ESA. It has helped astronomers from around the world obtain access to the ultraviolet radiation of celestial objects in unique ways not available by other means, which is this spacecraft. So in short, tinatanong lang dito, ano yung tawag sa spacecraft na nakadetect ng UV? Una nakadetect ng UV? Halos para sila tanan. Ang kakaiba lang is yung ending, International Ultraviolet. Yung ending is Explorer, Station, Agency, or Project. So, anong tawag sa spacecraft na yun? The answer is letter A, International Ultraviolet Explorer or IUE. So, tandaan nyo lang yung Explorer yun, spacecraft. Hindi siya station, agency, or project.
Number 19, what describes your critical stage of a tornado? So, kapag critical na yung stage ng tornado, yung napakalakas na hangin na umiikot, anong tawag doon? A, tornado alert, B, tornado watch, C, tornado prediction, or D, tornado warning. Kapag ganun na, critical na, ang tawag ay tornado warning. Ang tornado alert is, sa letter A, general alarm lang. Nagsasabi lang na mayroong tornado na nabubuo. Tornado watch is wala pang nabuo na tornado pero may likelihood or possibility na merong tornado. Weather is very bad. At tornado prediction, wala pang tornado rin pero pinipidik lang siguro sa mga araw na merong tornado kasi nga the usual months nag-appear sila. Kapag may tornado na tapos touchdown na yung ends ng tornado na nasa lupa, and that's the time, may critical stage na yan. Ang tawag sa stage na yan is tornado warning na. May tornado warning na, na ipapalabas ang mga concerned agencies. 20, which of the following is the softest or softest mineral? Pinaka-soft. Ano bang soft? Yung madaling magasgas na mga bagay-bagay. So, paano natin malalaman kung soft or hard siya? Well, we have what we call as Mohs hardness scale. Scale na yon, it ranges from 1 to 10, 1 being the softest, 10 being the hardest. So, sa scale na yon, alin ang softest? A, quartz, B, diamond, C, talc, or D, gypsum? Ang answer should be, tandaan nyo, mag-memorize kayo, 1 and 10 lang. Actually, yun lang man talaga importante, softest and hardest. But if you have space pa sa brain ninyo na mag-memorize pa ng mga pangalan ng mga minerals from 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, well, gawin nyo. Ang sagot dito ay letter C, talc. Ang quartz ay nasa 7, ang diamond nasa 10, ang gypsum nasa 2. Yung talc mismo yung tinatawag natin na chalk. Yung made of calcium carbonate na bato. So, ang Mohs hardness scale, as you can see here, it ranges from 1 to 10. 1, talc, nasa choices natin kanina, that's the correct answer. Gypsum, calcite, nakita natin ito, no? Yung fingernail or kuko ng tao can scratch gypsum at saka talc. Calcite, pagdating sa calcite, hindi na ma-scratch ng fingernail. Copper coin ang ginagamit natin. Fluorite for number 4. Apatite for 5. Knife ang ginagamit natin to scratch apatite. Feldspar, number 6, 7, quartz. Quartz pataas, hindi na scratch ng kuko, ng copper coin, ng knife, or ng steel. Quartz, topaz for 8, corundum number 9, and number 10, diamond, the hardest. Number 21, which of the following is false? A, parallels become smaller than the equator. B, parallels are all small circles. C, thus the equator is parallel. D, parallel run east-west. So, ano bang ibig sabihin ng mga parallel na to? Diba, sa mapa natin sa globe, meron tayong longitude and latitude. So, yung tinatawag natin na latitude, yun din sila ang tinatawag natin na mga parallels. Now, alin sa mga to ang hindi totoo about the latitudes? So, parallels become smaller than the equator. Ano bang pinakamalaking latitude? Of course, equator yun. So, obviously, lahat ng hindi equator, yung mga Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, mas maliit sila kumpara sa equator. So, tama ang letter A, hindi siya false. Letter B, parallels are all small circles. Dito tayo nagkaka-problema. Hindi sila malilit na circle kasi malalaki yung iba. The equator is the biggest among them. Letter C, equator is parallel. Yes, nabanggit na natin. Latitude yung equator, 0 degrees latitude. D, parallel run east to west. Yes, ang mga latitudes natin, ginuguhit natin siya from east papunta ng west. As you can see here, these are the facts about latitude o mga tinatawag din natin na parallel. So, mga parallels, latitudes, yun na, they are known as parallels. They run in an east-west direction. Hindi west to east, east to west. Then, yung mga latitudes, they measure the distance north or south from the equator. Kaya kung makikita nyo, no, may mga degrees sila. Yung mga degrees nila ay distance niya from
the equator. Halimbawa, 10 degrees. That's a distance ng parallel na yan from the equator. That's 10 degrees. And 10, 20, up to 90 degrees. Then, tinawag silang parallel because yung mga parallel lines naman, di ba? Bakit tinawag ng parallel lines ang parallel lines? Because they will never ever meet kahit na extend mo pa sila forever. And then they cross the prime meridian at right angles. When they cross, all of them, when they cross the prime meridian, yung 0 degrees longitude na tinatawag, they can form right angles. They lie in planes that cross the Earth's axis at right angles. Kaya nga, sa North and South Poles, both of them, meron silang 90 degrees na measurement. Then they get shorter toward the poles with only the equator, the longest, tinatawag din the Great Circle. So kaya, hindi sila mga small circles at magkakaiba-iba sila ng mga sizes. Number 22. Okay. In the southern hemisphere, which direction does the wind rotate around a low pressure? So sa southern hemisphere, saan ba yung southern hemisphere? Yung globe natin kanina, nakita nyo, paghatiin natin sa gitna, sa equator, ang lower half is the southern hemisphere, ang upper half is the northern hemisphere. So sa southern hemisphere, pag-usapan natin, kung magro-rotate ang wind, tapos low pressure, ano ang direction? A, south to west, B, counterclockwise, C, south to east, southwest, southeast, or D, clockwise. So kapag directions ng hangin, dadalawa lang yan talaga. Counterclockwise or clockwise. So tanggalin nyo ng letter A at saka C. So sa southern hemisphere, ang pag-ikot kapag sa low pressure mga bagyo halimbawa, ang ikot ng mga bagyo sa low pressure, sa southern hemisphere, memorize ito dapat due to Coriolis effect. Sa southern hemisphere, that is clockwise. Tandaan nyo, kapag sa baba ng equator, tapos bagyo or low pressure, clockwise ang ikot. Kapag sa taas ng equator naman, tapos bagyo, halimbawa dito sa Pilipinas, sa northern hemisphere in short, ang ikot naman is counterclockwise. Pero, magkakabaliktad kapag high pressure ang pag-usapan. Ang high pressure ay yung hindi bagyo. Yung ikot ng hangin sa ang ikot ng hangin dun sa mga hindi halos gumagalaw ang hangin sa mga areas na to. Mainit ang area na to. Wala halos na hangin na gumagalaw. Pero may konting pag-ikot ang hangin, ang pag-ikot kapag nasa southern hemisphere ay baliktad. Instead na clockwise, counterclockwise. Tapos, ang bagyo sa atin, sa north, ay counterclockwise. Tapos, yung hindi bagyo, high pressure, ay clockwise. So, magkaiba lang, opposite lang. So, madaling i-memorize yung bagyo lang kasi automatic na opposite ang high pressure. Ang low pressure kasi sila yung panggagalingan ng bagyo. Before maging bagyo ang bagyo, low pressure muna sila. O lahat ng bagyo magsisimula bilang low pressure at sila ay may pag-ikot. So sa north, counterclockwise, sa south, clockwise. Number 23. Which is the third most abundant gas in the atmosphere? So ang tanong lang dito, ang ikatlong pinakamarami. So please memorize the gases sa ating atmosphere in order of abundance. Okay? A, nitrogen. B, argon. C, carbon dioxide. Or D, hydrogen. So, what's the third most abundant? Ang sagot natin ay letter B, argon. Please memorize the gases sa atmosphere, ha? So, balikan natin yung mga na-discuss na natin before. Kapag atmosphere, may dalawang groups ng gases. Permanent, yung hindi nagbabago ang percentage. At saka variable, kasi nagbabago-bago. Sa permanent, ito yung mas importante kumpara sa variable. Permanent, we have the NOAR, NEHE. So, parang no R, nehe. Yung parang ating, acronym or mnemonics for that. NOAR, nehe, di ba? NOAR, nehe. So, nitrogen, oxygen, argon, neon, helium. And then, yung two other gases, maliit lang, hydrogen at saka xenon. So, para tayong Indian, NOAR, nehe. Okay?
Number 24. The simple, common method of classifying minerals depends on which general property. Ang pinakamadali daw pagkilala sa mga mineral. So kung nasa field ka, anong pinakamadali? A. Nuclear, B. Chemical, C. Optical, or D. Physical. Kung nasa field ka, may nakita ka na bato, anong pinakamadaling gawin mo para ma-identify mo? Obviously, ang pinakamadali is through physical. So paano ibig sabihin kapag physical? Sa physical, well, there are many ways to identify minerals. Physical, chemical, optical. Pero ang ginagawa lang talaga natin, usually pinakamadali, physical and then chemical. So when we say physical, ang mga minerals ay kinikilala nila sa pamamagitan ng crystal habit, kung bumubuo ba, kung anong itsura ng crystal. Next is cleavage. Cleavage kung saan siya pwedeng mag-break. Kung i-break mo yung crystal or mineral, saan siya pwedeng hatiin na effortless. That's cleavage. Number 3, fracture. Fracture is yung normal na cracks within the mineral. Ang cleavage at fracture ay related. Ang cleavage is, most of the time, is yung direction kung asan siya pwedeng hatiin. Ang fracture, yung mga cracks na usually siya din ang pumapatuloy sa cleavage. So parang related lang talaga silang dalawa. Basta ang kaibahan lang, ang cleavage is yung natural niya na path na saan siya pwedeng ma-break. Ang fracture is yung hindi niya natural na path kung saan siya pwedeng mag-break. So, related silang dalawa because pareha sila na may break, no? Ang ibig sabihin. Number 4 na ating ways to classify mineral physically ay hardness. We have the most hardness scale, ranges 1 to 10. Magdadala lang sila ng copper na coin, or yung steel na knife para malaman nila kung anong hardness. 5 is specific gravity. Ang gagawin nila, i-measure lang nila ang weight ng mineral and then i-divide nila or ikukumpara nila sa weight ng water. Color mismo at streak, parehas lang sila halos. Pero ang color is yung kulay ng mineral. Kung hindi mo siya parang i-gasgas gani or ikis-kis sa isang other pa na metal or mineral. Ang streak is kapag ikikis-kis mo na yung bato or mineral sa flat na surface. Kadalasan white na tile ang pinagkikiskisan niya. Then yung luster, yung quality of shine ng isang mineral. So these are the 8 most common physical properties ng mga mineral. Ang crystal, ang cleavage and fracture, parehas sila, break, hardness, specific gravity, color and streak, parehas lang, pero ang isa is kiniskis mo, isa is yung natural lang na kulay. Then 8 is luster. Number 25. Which of Kepler's laws gives an indication of the semi-major axis? No, kanina na-mention na natin ang 3 laws of Kepler or planetary laws ni Kepler. Saan doon ulit ang merong kinalaman sa semi-major axis? It is the third law o yung tinatawag natin the law of harmonies, also known as harmonic law. So yun, sa law of harmony, sabi dito, the square of the orbital period of a planet is proportional to the cube of the orbit's semi-major axis. Shortest way of saying, kasi masyadong technical na pagkasabi, simplest way to say that, the farther the planet from the sun, the longer it takes for one orbit. Number 26, with what instrument is wind speed measured? So nabanggit na natin kanina, agad-agad na nating sagutan na to. Kapag wind speed or wind velocity, that is anemometer. Ang barometer again is for pressure. Wind vane is the wind direction. Psychrometer is ang tinatawag nating humidity. Number 27, what event is believed to create elements heavier than iron? So if you wonder, isipin nyo saan ba galing yung mga elements, yung 118 lahat-lahat? Of course, may pinanggalingan sila. Pero ang tanong dito, saan nanggaling yung mga elements na mas mabigat pa sa iron? A. Formation of a neutron star. B. A nova outburst. C. The accretion of matter into a black hole. Or D. A supernova explosion. Kung saan nanggaling yung mga elements na mas mabigat pa sa iron, the correct answer should be letter D. Supernova explosion. So yung mga elements heavier sa bakal,
Nabubuo sila because ano sila, parang they're forcefully, violently fused, no? Meron tayong natural na fusion sa mga stars, pero meron pa ring mas violente pa na force na pwedeng mag-fuse ng dalawang mga elements na mag-produce o magiging bagong element heavier than iron. And that would be supernova explosion. Ano bang supernova? Ito yung pagputok ng napakalaking star. Kapag ang star, mamamatay na siya, nasa dulo na siya, nasa end stage na kanyang life cycle, kadalasan, yung red supergiant, kasi before siya puputok, magiging red giant pa siya, supergiant. And then yung giant na yon ay puputok na lang ng bigla, sudden burst, huge explosion is supernova. Yung maliit lang na explosion na tinatawag na nova. So, anong mga elements na mabubuo dyan? So, saan ba galing yung mga elements? Yung first two elements, hydrogen at helium, nabuo sila sa Big Bang. Sa pagputok ng Big Bang, pag-explode at pag-spread out ng mga materials, sa Big Bang, pinakaunang nabuo ng mga elements ay hydrogen and helium. Sa mga stars, since merong hydrogen and helium, paano naman nabuo? Ang carbon, ang oxygen, nitrogen, and the rest, sila ay nabuo sa heart ng star, sa core ng star. Sa pag-fuse nila hydrogen and helium every second until nabubuo sila up to iron. So, kapag iron na, hihinto ng fusion sa mga stars. So, since wala ng fusion pagdating sa iron, ang tanong is, what about those elements na heavier than iron? Well, nabubuo sila sa mga dalawang event, neutron-star merger. Yung neutron star, ito yung isa sa mga pwedeng maging ang itsura na isang napakalaking star when it undergoes supernova. Ang isa sa mga pwedeng maging siya in the future result is neutron star or yung black hole din. So yung supernova, pagkatapos ng supernova, pwedeng maging neutron star ang isang star or maging black hole. So, sa neutron-star merger, meaning dalawang neutron star, nag-merge sila, pwedeng mabuo ang mga elements heavier than iron. Katulad ng gold, for example. Or, isang supernova o pagputok ng napakalaking star. So, kung babalik natin sa option kanina, kasi merong neutron star dito. Formation ng neutron star, hindi. Dapat may merger, hindi formation. Okay? Number 28. Which of the following scientists is generally designated the father of geology? Sino ang tinaguri ang father of geology? Is it Frederick Moss, Edwin Hubble, Alfred Wegener, or James Hutton? So, kapag father of geology, ang sagot ay si James Hutton. Si James Hutton, father of geology, kasi siya ang nag-laid out ng principles of geology. Yung paano natin malaman kung ano ang edad o arrangement ng fossils o mga bato sa baba ng lupa, si James Hutton mismo ang nag-aral sa mga principles na yan. Pati na ang mga principles of uniformitarianism at mga processes in the land or on soil or in soil. Letter A, Frederick Moss, siya ang gumawa ng hardness scale. Si Edwin Hubble naman, siya ang father of modern cosmology. Pag-aaral sa origins and formation ng universe. Alfred Wegener, siya ang nag-propose ng continental drift theory. So, father of geology, si James Hutton. 29. Which of the following is not a physical characteristic of a terrestrial planet? Hindi karakteristik ng terrestrial planet. Terrestrial planets, yung mga planets closest to the Sun. Mercury, Venus, Earth, and Mars. A, heavy metal core. B, rocky mantle, C, solid surface, or D, low density. Ang hindi kasama should be letter D, low density. So kapag sinabing inner planets, sila yung mga rocky planets. Kaya tinatawag din silang terrestrial. Terra meaning rock or land. And then they're very dense because they're made of iron and nickel core. Tapos may mga bato sila kaya dense masyado. And then maliliit lang sila kumpara naman sa mga Jovian planets or mga gas planets. Ilan sa kanila may moon. Yung iba naman wala talagang moon. Lahat sila ay merong metal core na iron. Okay, 30. Yung low density kanina para sa mga Jovian or gas planets yun.
30, the precession of the Earth's axis is caused by... Bakit may precession daw ang Earth's axis? Precession is pag-iiba-iba ng direction. A, the apparent north-south movement of the sun. B, tilt of the axis. C, the Earth's equatorial bulge. Or D, gravitational torque. So, nabanggit ko na kanina. Tinatawag na precession ay ang pag-iiba-iba ng direction ng tilt ng axis ng Earth. So, since ang axis natin ngayon is parang kung i-drawing natin, no, parang papunta sa northeast banda. So, ang North Pole natin is nakaharap sa star na Polaris. Kaya ang tawag din natin sa Polaris is North Star. So, pagdating ng 15,000 years from today, magbabago na naman ang North Star natin, magiging Vega because of the precession of the Earth. Okay? Number 31. The vernal equinox indicates the beginning of... So, ano yung vernal equinox? Equinox means pantay lang ang daytime sa nighttime. So, same lang. From the word equal. Pero pag sinabing vernal. So, anong season yan? Winter, fall, spring, or summer? Ang vernal nanggaling sa Latin and Spanish, verano. Verano means spring. So, kapag vernal equinox, spring. Remember, yung 4 seasons, may equivalent na mga celestial na pangyayari. Ang spring at saka fall, dyan mahuhulog yung mga dates ng equinoxes. Ang winter at saka summer naman para sa mga solstices. So, again, kapag equinoxes sa spring at saka sa fall or sa autumn. So, we have vernal or spring equinox, autumnal or fall equinox. Yung winter at saka summer naman, sa kanila naman yung solstice. When we say solstice, mas mahaba ang night or daytime. Depende kung summer or winter. Kung winter, mas mahaba ang nighttime. Kung summer, mas mahaba ang daytime. Number 32. A major human spaceflight project headed by NASA, Russia, Canada, Europe, Japan, and Brazil are also contributing key elements to this large modular space station in low Earth orbit that represents a permanent human outpost in outer space for microgravity research and advanced space technology demonstrations. What is this major human spaceflight project? So in short, ano daw yung pinakamalaking most celebrated, well-celebrated human spaceflight project na produkto ng iba't ibang bansa, international. Kaya nga may word international, no? Ang ending na nagkakaiba, International Space Station, International Galaxy Explorer, International Ultraviolet Explorer na nabanggit na natin kanina, International Telecommunications Satellite. So ang tawag doon is the International Space Station or the ISS. Yung ISS, napaka-importante niya sa lower orbit natin, no? Kasi siya mismo yung parang daungan, parang port siya ng iba't ibang space shuttles from Russia, from China, from India, pati na yung, of course, yung America. So, napaka-importante ng role, parang siya yung parang international port ng mga space shuttles. Number 33. The first French astronomer to spot Comet Halley during its anticipated return in 1758 was an avid comet hunter. He personally discovered at least 13 new comets and assisted the discovery of 6 more others. So who is this French astronomer? A is Charles Messier, B. Albert Abraham Michelson, C. Arno Allen, D. Hermann Julius Oberth. So, halos siyang pinakamaraming na-discover, kaya tinawag siyang Comet Hunter. Siya ay si Charles Messier. Charles Messier. Kaya yung mga pangalan ng mga black holes, kung napansin ninyo, M87, M60, mga nagsa-start sa letter M, kasi yun ang apelido ng Comet Hunter na si Charles Messier. Okay. Charles Messier, Comet Hunter, discovered 13 comets. Yung ibang option si Albert Abraham Michelson, siya ang nag-establish ng speed of light as a fundamental constant. Maury and Michelson ata. No? Kung makarating na kayo sa modern physics, kung mag-aaral kayo, mag-study kayo sa
relativity ni Einstein. Before you study relativity, study muna yung experiments na ginawa ni Michelson at saka ni Morley. Letter C, Arno Allen. He discovered cosmic microwave background radiation. Yan ang contribution niya sa astronomy. Si Allen, nakadiscover ng cosmic microwave background radiation. D. Hermann Julius Oberth, siya ang tinatawag na father of rocketry kasi siya ang nag-invent, nag-design ng mga rockets before. Number 34. Okay, pasensya sa maingay. Okay, we proceed to 34. Okay, number 34. Which of the following statements concerning the terrestrial planets is false? A. All rotate clockwise as viewed from above the North Pole. B. They are relatively close to the Sun and have orbits closer to the outer planets. C. Mercury and Venus can never be in opposition. D. All have magnetic fields except Venus. Now we're looking for a false statement about terrestrial planets. We've mentioned it in the previous items that terrestrial planets are the four closest planets to the Sun. Namely, they are Mercury, Venus, Earth, and Mars. So we know na sila yung mga terrestrial planets, including the Earth, di ba? Terrestrial comes from the Latin word terra, which means land. Now, isa-isayin natin to. Let's inspect the options. Letter D, all have magnetic fields except Venus. This statement is correct. It's not false. Sa mga pag-aaral ng NASA, especially when they launch ang kanilang mga yung mga planetary na mga missions katulad na ng Venera, for examples, they found out that Venus have weak, zero to weak magnetic field. And that's why letter D is a correct statement. Letter C, Mercury and Venus can never be in opposition. What's an opposition? Planetary opposition happens relative to Earth. This happens when two planetary bodies are in the opposite na positions or placements relative to the Earth. Opposite positions means ang isa ka planeta o isa ka body ay nasa night sky and the other body is nasa day sky. So, dalawang objects in the space, when viewed here on the Earth, andun sila sa magkabilang side ng mundo. For example, ang moon. Ang moon at saka yung sun can be in opposition relative to Earth kasi nga, there are times na ang moon nandito sa night sky during full moon at saka sa kabila naman, yung sun nasa midday sky. So, that will happen sa tinatawag natin na lunar eclipse, di ba? But then, dito tayo sa mga planets, Mercury and Venus can never be in opposition. Kasi nga, ang Earth ay third planet from the Sun and Mercury and Venus are the second and the first, di ba? So, hindi talaga mangyayari na nasa likod si Venus and then nasa harapan si Mercury. It means nasa morning sky si Mercury at saka nasa night sky si Venus. Hindi pwede. More or less magkasabay sila. When Mercury is in the morning sky or day sky, malamang kadalasan nandyan din si Venus sa day sky. Kung nasa Venus, again, nasa night sky, malamang sa Mercury, pwedeng andun din sa night sky. So, they can never be in opposition. Ang mga pwede lang magkaroon ng opposition relative to Earth ay ang mga planets na naasa yung inner mga planets, at saka yung mga planets na nasa labas, meaning nandun sa fourth planet, starting from the fifth planet, Mars, papunta kay Neptune, lahat yan sila ay pwedeng mag-opposition. No? Halimbawa, let's say Venus and Mars, pwedeng opposition yan kasi it could be nasa morning sky si Venus and then nasa night sky si Mars. Pwedeng ganun. But Mercury and Venus, dili pwede. Dili lang kay always planets ang in opposition ha. Pwede rin ang Sun at saka other planets sa solar system relative to Earth. Sa letter B, they are relatively close to the Sun. Yes, that's correct. And they have orbits closer to the outer planets. Yes, this is also correct. So, mga orbits ng mga planetang yan ay naasa malapit din sa mga outer planets katulad na lang ng
ng Jupiter. Especially with Mars, malapit din siya sa Jupiter. And malapit din sa Sun. Bakit mali ang letter A? All rotate clockwise as viewed from above the North Pole. Mali ito kasi walang exception. Except for Venus again. Remember, letter A ang sagot. Remember na among the planets sa solar system, may dalawa tayong tinatawag na retrograde ang rotation. Retrograde kasi hindi siya parehas ng pag-ikot kumpara sa ibang planets. More or less dito sa atin, when you are at that North Pole and then titingnan mo yung paa mo, the rotation ng planet natin is counterclockwise, west to east. But then in some mga planets just like Venus at saka yung isa pang planeta na Uranus, hindi clockwise. Hindi counterclockwise, I mean clockwise ang Venus. Ang Uranus naman is medyo tagilid. Tagilid ng pole. Take a look at this. Ang Mercury, west to east. Ang Venus naman is east to west, pabaliktad. Ang Earth is again west to east, pati na ang Mars. Even yung mga tinatawag natin na mga asteroids, no? Yung mga minor planets na nandoon sa asteroid belt, katulad na lang ng Ceres, west to east din. Jupiter, Saturn, parang Uranus is tagilid mismo, 97.8 degrees ang tilt ng kanyang axis. Pati na ang Neptune, west to east din. Ang Pluto, pero ang Pluto it's not considered just like Ceres, mga minor planets sila. Okay, ang Venus ay, ang Venus sa second picture, you can see there na ang kanyang rotation is not counterclockwise but clockwise. Okay, number 35. Which of the following air masses would be expected to be cold and dry? So there are tinatawag na air masses or yung malaking mass ng hangin moving from one place to another. So may mga iba't ibang katawagan sa mga air masses. Depende kung saan sila nabuo at depende kung humid sila, wet ba sila, or dry. Is it ME, CP, MA, CT? So ito yung mga acronyms natin. No? ME means maritime equatorial, CP means continental polar, MA means maritime Arctic or Antarctic, at CT means continental tropical. So kapag cold, malamang andun yan sa mga polar regions or Arctic, Antarctic regions. Now dito, since cold, ang cold and dry, kapag may dalawang pwedeng panggagalingan ang mga air masses, or in short, may mga areas sa mundo kung saan sila pinapanganak. Dalawang areas lang. It's either sa dagat sila nabuo or sa taas ng lupa sila nabuo. Kapag sa dagat sila nabuo, then hindi dry ang hangin, kundi wet kapag sa dagat. Na kapag sa land sila nabuo, over land, ang air mass naman ay dry. So, hindi natin isasagot yung nagsisimula sa letter M kasi M means maritime, meaning sa dagat sila nabubuo. So, letter A and C, they are not the answer. You can only choose between CP and CT kasi continental means sa lupa. Now, we have two letters here na nagde-differentiate sa B at saka D, P at saka sa T. P means polar, meaning nasa North and South Pole. T naman is tropical. So, kapag polar, siya ay dry. Kapag tropical naman, polar meaning cold. Ang tropical naman is medyo mamasa-masa, mainit, humid, and warm. And that's why ang sagot natin should be letter B, CP or continental polar. Again, ME means maritime equatorial. So, ito yung air mass na nabuo sa dagat malapit sa equator. So, malamang since maritime siya, mamasa-masa ang hangin, tapos sa equatorial, mainit-init ang hangin. CP, continental polar, since sa lupa siya nabuo, continental meaning sa lupa, ang hangin naman is dry, but then sa polar siya, malamig. So, cold and dry. Ang MA naman, maritime Arctic or Antarctic, ito ay ang hangin na buo sa tubig malapit sa Arctic at saka Antarctica. So, maritime siya, medyo mamasa-masa ang hangin, wet,
pero malamig. Ang CT naman is continental tropical. Sa lupa na buo, marapit sa mga tropics. So malapit sa Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, nasa taas ng equator. So ang typical na continental is dry. So again, let's review some of the types ng air masses. So kapag sinabing tropical, warm siya kasi sa tropic siya nabuo. As you can see here sa ating map, ang kulay red at kulay pinkish ay mga tropical air masses. So, ito yung mga hangin na nabuo sa taas at baba ng equator. Kapag equatorial naman, sa equator mismo nabuo ang hangin. Itong purple or lavender mismo is kulay purple, no? That is equatorial, hot kasi nasa equator. Kapag ang hangin is polar meaning andun siya sa pole, north and south pole, malapit sa north and south pole, cold, malamig na cold, malamig na cold. Yung malamig niya is dili kay siya as compared, may dalawa kasing klaseng level ng lamig, very cold and cool. Kapag very cold, that's below zero na talaga, negative na masyado, nasa baba. Pero yung cold is zero at saka near zero. So Arctic at saka Antarctic, sila yung napakalamig na hangin na buo sa Antarctica at saka Arctic region. Number 6, which of the following is not essential to the Bergeron process? Ano bang Bergeron process? Ang Bergeron process is formation ng precipitation, pagbubuo ng precipitation sa mga clouds na nagsasama ang solid and liquid form of water. So, hindi kasama, alin dito? A, silver iodine or silver iodine. B, ice crystals. C, supercooled vapor. Or D, mixing. Hindi kasama sa Bergeron process sa pagbuo ng ulan, halimbawa, ang silver iodine. Of course, hindi yan kasama. So, kapag pagbuo ng precipitation, ang andun lang talaga is yung water. But then, sa Bergeron process, ang water ay mag-exist as both liquid at saka solid. Kaya merong mixing na nangyayari. Tapos yung mga vapor are super cooled para maging ice crystals. This is just the general idea ng Bergeron process. Sa loob ng mga clouds, may mga water vapor molecules. Malamang because nanggaling sa evaporation yun. And then nagko-condense sila because of low temperature. But inside the clouds, may mga areas of high pressure at may mga areas of low pressure. Sa mga high pressure areas, nagkakaroon ng mga vapor droplets. And then sa mga low pressure areas, nagkakaroon ng mga ice crystals. So nagsasama na merong tinatawag na mixing sa dalawang states of matter sa tubig yan. That's the general idea ng Bergeron process. 37. Which of the following is not a name labeling part of Earth's interior structure? Hindi kasama sa mga layers ng Earth na nililabel natin sa mga yung mga activities natin. Remember yung mundo, tapos ililabel mo yung interior structures ng mundo. Alin ang hindi kasama? A, Mohorovičić discontinuity. B, Gutenberg discontinuity. C, mantle. Or D, igneous discontinuity. So, malamang na encounter nyo yung basic, yung crust, mantle, at saka core. So, hindi kasama na si mantle sa option kasi we're looking for not. Not meaning hindi siya gawa-gawa lang, in short. Wala siya nag-exist. I think you have heard the Moho discontinuity before or Mohorovičić and Gutenberg as well. So, hindi kasama at walang tinatawag na igneous discontinuity. So, there's no such thing as igneous discontinuity. Ano bang discontinuity? Discontinuity simply means boundary between the layers ng interior structures ng Earth. So, ang tawag sa mga boundaries ay discontinuity. So, ang lupa, ang Earth, pwede nating i-classify based on chemical composition or based on physical property. When we say chemical composition, ano ang compounds or chemical na bumubuo sa layer? When we say physical property,
ang kanyang, ano ba siya, ah, ang kanyang texture or ano ba ang consistency. Kung ano bang consistency niya. Kung ano bang state of matter niya. Is it solid, liquid, rigid, plastic? Ganon. So, we have by chemical composition, I know you're very well familiar with this. Crust, mantle, and core. Yung core, pwede pa nating hiwalay sa outer and inner, but sa chemical composition, same lang man kasi ang bumubuo sa outer tsaka inner, both of them, ay gawa sa iron with nickel and sulfur compounds. Ang crust ay gawa sa mga igneous rocks katulad ng granite at saka basalt. Ang mantle naman ay gawa sa mga silicate na mga rocks. So by physical properties, pwede nating hiwalayin into 5 ang structures or layers ng Earth. First one is the lithosphere. Lithosphere, again, this is the part of the, kasama sa lithosphere yung crust. Lahat ng lupa na makikita nyo, crust, plus the uppermost layer of the mantle. So yung uppermost layer of the mantle, kasama sa tinatawag ng lithosphere. So bakit inisa natin sila? Kasi yung crust at saka uppermost layer ng mantle ay rigid. Kaya from the top papunta sa uppermost layer, one layer lang yan in terms of physical property. Kasi rigid siya. Rigid just like ano ba, yung parang shell ng, parang eggshell, parang ganun. Rigid but brittle. Tapos sa baba ng lithosphere is asthenosphere. Ang asthenosphere, ang kanyang physical property is plastic. It means na gumagalaw siya. Gumagalaw, flowing because of ng mga molten na mga rocks at saka mga metals din. So gumagalaw siya sa pamamagitan ng movement ng mga nabanggit natin molten rocks and metals pumupunta sa areas of lower and higher temperature from high to low. So nagkakaroon ng tinatawag na convection currents sa asthenosphere. At imagine nyo yung magma sa bulkan. Yan ang consistency ng asthenosphere, plastic. When we say plastic kasi, something that flows, pero yung flow niya ay, it's not like yung flow ng tubig. Parang napaka-viscous, highly viscous na material. Then the third one is mesosphere. Mesosphere naman ay yung kabuuan ng mantle beneath the asthenosphere. Iniba natin siya na layer kasi rigid na naman siya, just like yung rigidity ng ating crust. And then the outer core. So separate natin ang core into 2 based on physical properties kasi yung outer core is liquid. Liquid na iron, nickel, and some sulfur compounds. Tapos sa inner core is separate, rigid. Solid siya. It's made of still the same na mga metals at saka elements. Element na sulfur, yung metal na iron and nickel. Okay, speaking of discontinuity, ang mundo ay nahati, no? Ang mga layers sa baba is merong mga may iba't ibang layers based on physical properties, pero ano yung nagse-separate sa kanila? Yung mga tinatawag na discontinuity. Halimbawa, we have 5 of them. Meron tayong 5. Yung kilala lang natin is Moho at saka Gutenberg. Pero anyway, ito naman talaga ang importante lang sa exam na lumalabas. Hindi naman lumalabas ang mga Conrad, Repiti, at saka Lehmann. Ang Conrad is yung sa boundary separating hydrosphere, yung tubig at saka crust. And then yung Moho naman, or Mohorovičić, ito yung boundary separating crust at saka mantle. Ang Repeti, ito yung nagseseparate sa upper and lower mantle. Yung tinatawag natin na asthenosphere at saka versus yung lower mantle. Then yung Gutenberg naman is separating mantle and outer core. Then yung Lehmann discontinuity naman is separating outer at saka inner core. So these are the 5 discontinuities. Pero ang tinatanong at andun lang palagi sa exam, it's not the whole 5, pero yung tinuturo sa high school na Moho at saka Gutenberg. 38. Air moving from the poles toward the equator turns west. The primary cause of this global deflection is A. Larger cities surrounded by farmlands. B. Changes in magnetic field. C. The shape of the size of land masses.
or the rotation of the planet. So bakit daw yung air moving from the poles papunta sa equator, ang kanyang direction is west? So what's the cause of this? Ang cause of this is yung tinatawag na Coriolis effect. In Coriolis effect, andyan yan because of the rotation ng planet. Ang tawag dyan is Coriolis effect. So na-mention natin sa previous na item, di ba? Ang bagyo sa northern hemisphere ay umiikot ng pa-counterclockwise. Ang bagyo naman sa southern hemisphere ay umiikot ng pa-clockwise. And the reason of that is na de-deflect ang kanilang direction because the Earth is rotating. We call that deflection Coriolis effect. Sa paggalaw ng Earth, pagtuyok sa Earth, umiikot din ang mga bagyo or mga air masses. Depende sa paggalaw, depende sa position o location niya. Halimbawa, kung nasa north, then ang deflection is papunta sa, kung relative to you, nakatayo ka sa west, sa north, ang deflection is papunta sa east. Dito naman sa south, ang deflection is papunta sa west. 39. Continental glaciers are found in A. Greenland and Antarctic, B. Antarctic, C. Greenland and Iceland, B. or D. Iceland and Antarctic. Ang mga malalaking glaciers daw, continental is makita sa lupa. Ang mga glaciers ay mga malalaking tumpok ng ice. Yung ice na malalaki. And then nasa lupa, continental glaciers. Meron din yung mga maritime na glaciers. Ang tawag naman sa kanila kadalasan yung mga icebergs, mga nakalutang lang sa tubig. Mga icebergs, maliliit pa yun kumpara sa glaciers talaga na nasa tubig na lumulutang-lutang lang. So, kung nasa lupa, makikita yan sa Greenland and Antarctic. So, the whole Greenland can be considered as continental glacier, pati na rin ang some parts ng Antarctica are considered continental glaciers. Saan mang Greenland? Sa North Pole. Ang Antarctica, nasa South Pole. 40. A moraine is, ano daw yung moraine? I know you're not familiar with this, some of you, but I know rin, mayroong iba din sa inyo ang alam ko ano yung moraine. So, ano bang moraine? A. Glacier deposit, B. Rain deposit, C. River deposit, or D. Wind deposit. So, anong klaseng deposit ang moraine? So, if you hear the word moraine, ang moraine ay deposit ng mga ice o tinatawag natin na glacier deposit. So, nabanggit na natin kanina mga continental glaciers nandun sa Greenland at saka Antarctica. So, maraming moraines doon. Mga deposit na nagparang gabundok-bundok na ang laki and slopey ang mga moraine. 41. You're traveling west by jet and cross 3 time zone boundaries. So if your watch reads 3 p.m. when you arrive, you should reset it to. Sumakay ka daw ng jet, then papunta ng west. Tapos nag-cross ka ng 3 time zone. Remember na every time zone corresponds to 1 hour. So in short, 3 hours yun ang imuhang gi-cross. So kung papunta ka ng west, kapag papunta ka ng west tapos nitabok kag 3 time zones, that is minus 3 hours dapat sa relo nimo. So kung ang relo nimo is naka 3 o'clock, kasi nagsuot ka ng relo dito tapos sumakay ka ng jet and then pagtanaw nimo sa relo after 3 p.m. And then you know na ni agi man ka og 3 time zones. So minus 3 kaagad yun. So 3 p.m. minus 3 sa relo. Kailangan ang orasan mo ay nasa 12 noon. Okay? Kasi kapag papunta ka ng west, minus yun. Minus number of time zones. Each time zone is equivalent to 1 hour. So if papunta ng west, 3 time zones, then minus 3. Kung papunta naman ng east, that is plus. Halimbawa, 3 time zone ka and then papunta ka ng east. Tapos 3 o'clock ang relo mo, kailangan i-reset mo siya into 6. Depende kung this is PM no. Kung PM to, then that's 6 PM. Kung AM naman, that's 6 AM. Okay? Since this is PM and then i-minus na to 3,
12 noon, hindi 12 midnight. Kung 3 a.m. to, that's still 12 midnight. Okay? Remember that there are time zones, mahahati sa time zones ang mundo, and I think we have an item for this later kung pila ka time zones sila lahat-lahat. For now, tingnan nyo lang muna yung mapa. Meron tayong 0 na time zone nasa Greenwich time or tinatawag din natin na prime meridian. Then from that, papunta sa east is plus na. And then kung papunta sa west relative to the prime meridian na nasa Greenwich, that's minus na. 42. The boundary between the masses or the mass of warmer air and mass of colder air is called. So, anong tawag sa boundary? O yung naghahati sa warm air mass at saka cold air mass. Okay? Is it a front, air conversion, prevailing wind, or ITCZ? So, ang tawag sa boundary between mass ng warmer air at saka mass ng colder air ay yung front. Recall yung front. So, front ang tawag sa boundary. So, halimbawa, we have 4 kinds of fronts, no? Halimbawa, we have cold front. Ang cold front mabubuo kung ang cold air mass, gina-displace niya ang warm air mass. In short, ang gumagalaw dyan is cold air mass papunta sa warm air. So, that's cold front ang mabubuo na boundary between the two. Ang warm front naman baliktad. This time, ang warm air mass naman ang papunta sa cold air mass. So, dinidisplace niya sa baba ang cold air mass. So, ang boundary between warm air at saka cold air, that's warm front. The third kind of front is occluded front. Nasa picture. Sa occluded front, ito yung ang warm air mass sa baba niya ay cold air mass. May sumusunod na cold air mass sa kanya. But you know naman, mabilis ang paggalaw ng mga air masses. And then sa harapan is cold air mass. So nag-abot ang dalawang cold at isang warm. So kapag ganun ang pangyayari, may warm air at saka cold air. Nag-abot sila. Okay, nag-abot sila kasi ang cold air mass mas mabilis gumalaw kumpara sa warm air mass. Ang boundary between the three ay tinatawag na occluded front. So, sa occluded front, parang kung i-imagine mo lang, no, andyan nasa harapan si cold air, tapos ginasugat siya ni warm air, but then sa likod ni warm air, may cold air. Yung cold air is nag-catch up sa warm air. So, until nag-abot talaga silang tatlo, ang tawag na front na yan is occluded front. And then, yung stationary front, ito ay na-mention na natin na 3 kinds of fronts, cold, warm, at saka occluded. Ang stationary, ito yung klase ng front. Yung dalawang air masses, cold and warm, ay hindi gumagalaw. Stationary lang talaga. Stationary meaning stay put. They're not moving. So, ang boundary between yung dalawang masses na hindi nag-move ay stationary front. Okay? Yung mga walang air conversion, but we have prevailing wind. Prevailing wind, yung mga tatlong wind systems or winds blowing sa mundo. Remember, yung trade winds, we have yung mga winds na nasa polar winds, westerlies, yun sila ang mga prevailing wind. Dito sa atin, sa Pilipinas, we have the easterlies. At saka we also have habagat and amihan. ITCZ naman is Intertropical Convergence Zone. So, dito remember yung mga prevailing wind? So, kapag mag-abot o magsugat ang prevailing wind na nasa Northern Hemisphere at saka yung Southern Hemisphere, sa boundary between the two airs coming from North and South is called ITCZ. Kaya nga, Intertropical Convergence. Convergence meaning pagsugat o pagmix ng dalawang air masses from north and south. So kaya, cloudy ang area na yan. Diyan pinapanganak ang mga bagyo. Number 43. An intense low pressure area with widespread winds greater than 120 kilometers per hour is anong tawag sa LPA na kapag umaabot na sa 120 kilometers per hour. So in order to answer this, kailangan yung i-memorize yung ating naming system na ginawa ng Pag-asa para sa mga tropical cyclones ng Pilipinas.
Di ba, ang tawag sa kanilang lahat, from A to D, tropical storm, severe tropical storm, tropical depression, typhoon, ang tawag sa kanila ay mga tropical cyclones. So, may iba't ibang pangalan, depende sa kabilis ng hangin. So, please memorize them. So, kapag 120 na, andun na nakatungtong, tawag ay typhoon. Okay? So, let's just recall yung anong ba't ibang klaseng yung classification ng tropical cyclone by Pag-asa. So, dito sa Pilipinas, pangalan lahat-lahat ng yan ay mga tropical cyclones. Pero magkakaiba ng name depende sa kabilis ng hangin. So, yung tropical depression, lahat, yung tinatawag natin ng bagyo, magsisimula yan sa pangalang tropical depression. Ang LPA is hindi bagyo. Magiging bagyo lang yan kapag tutungtong na sa 61. Pag magsisimula na sa pangalang tropical depression, bagyo na yun. So, anything lower than tropical depression, low pressure area lang, walang pangalan. So, kapag tropical depression, may name ng bagyo. So, tropical depression is 61 or less. Tropical storm, 62 to 88. Severe tropical storm, STS, is 89 to 117. Ang typhoon, which is ang sagot natin, 118 to 220. So, kasi nasa 120 yung tanong, di ba? So, 118, pasok siya sa 118 to 220. That's typhoon. At saka kapag more than or lagpas sa 220, that's super typhoon. Okay? So, again, tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, typhoon, super typhoon. So, sa mga acronyms, TD, TS, STS, TY, STY. So, usually I want you to memorize, especially typhoon, kasi usually yan ang tinatanong sa exam. 118 to 220 ang typhoon. So, madali lang siyang tandaan. 220 ang border niya. Lagpas sa 220, super typhoon na yun. 118 to 220. So, that's typhoon. Okay? Next, please read your book. And then yung mga nasa book natin sa volume 1 ang kopya ng ating mga pangalan ng tropical cyclones. 44. The two most abundant elements in Earth's crust are marami sa Earth's crust. Silicon oxygen, aluminum iron, silicon aluminum, or oxygen iron. So recall na sa Earth's crust, ang pinakamaraming element talaga is oxygen. So hanapin mo na lang yung pares ng oxygen. Is it silicon or iron? So pinakamarami, kasi crust ang pinag-uusapan, pinakamarami yung silicon. Sa Earth's crust, yung mga compounds ng silicate na tinatawag, silicon and oxygen in combination, sila yung pinakamarami. Yung third most abundant naman yung aluminum. So, silico-aluminum kadalasan ang pangalan natin sa mga bato na binubuo ng silicon, oxygen, and aluminum. 45. Only about 50% of the solar energy directed toward Earth penetrates directly to the surface. What happens to the rest of the radiation? So, 50% lang daw ang umaabot dito sa surface, sa lupa, sa tubig. The rest, ano nangyayari sa kalahati? So, A, it is reflected off the moon and back into space. B, it loses energy overcoming the sun's gravity. C, it loses energy traveling through space. Or D, it is absorbed or reflected by the atmosphere. So, 50% lang daw. Anong nangyayari? So, imagine at saka please remember the insolation ng Earth. Insolation, yung solar radiation na pumapasok sa Earth. Meron tayong tinatawag na heat budget. So, sa heat budget na yon, ang kalahati ay naa-absorb. So, that's the Earth's budget or yung tinatawag natin na insolation budget. So, again, kung 100 yung galing sa sun, 30 ay pabalik sa outer space, 70 ay papasok sa Earth, na-absorb, pero yung 70 madidivide pa into 2. May na-absorb ang lupa at tubig, 47 yun. At saka may na-absorb yung atmosphere, meaning yung clouds, yung air, water vapor,
23 lang yun. So, kapag i-add up natin ulit-ulit, so 33 plus 47 plus 23, that's 100%. Yung Earth's budget natin, no? Sa 100% na pumapasok. Sa 100% na nanggagaling sa araw, 70-30. Okay? 46. An observer is standing on the eastern side of a cliff where a sailing ship can be seen. So, yung may tao, nakatayo siya sa eastern side sa cliff. Then, may nakita siya na barko. As the ship sails away, it seems to sink slowly from the observer's point of view. This is because of the. So, bakit yung parang habang papalayo yung ship, parang nagasink siya sa horizon? Ano kayang reason? A. Observer is looking towards the eastern shore. B. Earth is an oblate spheroid. C. Surface of the Earth is flat. D. Distance between the observer and the ship increases. Okay, I want to say it again na hindi flat ang mundo. So kung C at saka D ang sagot mo, it means na you believe na flat ang mundo. Because yung letter D is a consequence ng pagiging flat ng mundo. Kasi habang palayo ng palayo ang ship, ang distance, palit ng palit siya sa perspective. Pero ang mundo ay hindi flat. Ang mundo ay oblate spheroid. That's the shape ng mundo. So in short, na ay paarko or merong rounded part ang mundo. Kapag naabot na siya to the point na hindi na natin siya nakikita, kasi nga nandun na siya sa rounded portion ng mundo. Oblate spheroid. Hindi ang reason na nag-observe lang siya sa eastern shore, but ang reason is lingin ng kalibutan, and that's why may mga areas sa kalibutan na hindi mo talaga makikita na kasi andun na sila literally sa other surface or other side ng mundo. Number 47. How many standard time zones are there? So, ito yung kanina nabanggit natin. Ilang time zones ang mundo? Remember, each time zone correspond to 1 hour. So, each corresponds to 1 hour. So, how many hours pala in a day? So, that's the same question lang, di ba? How many hours in a day? There are 24 hours in a day. So, that's why we also have 24 time zones in total. So, ang Pilipinas, naasa time zone plus 8. So, ano gani yung mga plus dito at minus sign? Before we talk about minus and plus, kailangan muna nating i-discuss na merong tinatawag na zero time zone or yung tinatawag din natin ng prime meridian. So yung zero prime meridian, this is the time zone na dumadaan sa Greenwich mismo sa England. So kaya nga tawag siya Greenwich Mean Time kasi nga dyan magsisimula ang oras ng mundo. Now, lahat ng time zones or areas papunta sa east from relative to Greenwich, magkakaroon ng additional hour. Then, to the west naman is minus na oras. So, halimbawa, ang Pilipinas nasa plus 8 because there are 8 time zones or hours 8 hours away. Parang pwede natin sabihin, no? Pero hindi naman talaga 8 hours kung magsakay ka o mga, depende sa speed naman. Pero 8 lines, no? 8 na mga time zones. And then dito naman papunta sa west ay is negative. So, makita na to. Negative 1, 2, 3 until sa negative 12. Dito naman sa right, plus 1 to plus 12. So, that's 12 plus 12, 24. Okay, 48. What are the latitude and longitude of the point on Earth that is opposite Washington, D.C.? 39 degrees north, 77 degrees west. So, ano daw ang opposite place ng Washington, D.C.? Ang Washington nasa 39 degrees north. It means 39 degrees sa taas ng equator. At 77 degrees west. In short, 77 degrees to the left ng prime meridian. Now, ano ba to? Ano bang hinahanap natin? Opposite place. Sa geography, meron tayong tinatawag na antipode. Antipode. Yung antipode is yung opposite location ng mundo sa globo. So, antipode tumutukoy sa lugar
na nasa eksaktong kabaliktaran mismo sa particular na location. Halimbawa, parang ganito. Alam ko na alam nyo yung globe, di ba? Yung model ng Earth. Kung meron tayong barbecue stick and then tutusukin natin isang lugar, lalabas ang barbecue stick sa kabilang side ng globe. So, yung lugar na tinusok mo at saka yung labasan ng stick sa kabilang side ng mundo, yun ang mga tinatawag na antipodes or yung location at saka yung antipode niya o yung eksaktong opposite niya sa kabilang bahagi ng globo. So, halimbawa, ang Pilipinas, kung meron tayong globe, no? Kung meron tayong globe and then meron kang barbecue stick, kung tutusukin mo yung Philippines, saan lalabas sa kabila yung tusok ng barbecue stick? That's the antipode. Ang antipode ng Philippines ay Brazil. So sa Brazil yun. Now, paano natin malalaman? Kasi wala namang places dito. Sa options ay mga numbers lang, 30 degrees south, 100 degrees east. So ang antipode, ang latitude ng antipode ay baliktad. Kung north ang naasa location, magiging south na yan sa antipode. Wala naman siguro iba dito na sagot, no? 39 degrees south. Ito sa letter B. Well, bakit naging 39 degrees south? 103 degrees east. So yung antipode, again, opposite ang latitude niya. Latitude yung mga lines na horizontal from the equator. So 39 degrees north ang location. So yung antipode niya o yung opposite place is 39 degrees din. Pero this time, nasa south. So bakit ganun? Kasi nga may tilt ang mundo. Hiwig ang kalibutan. So kung tutusok ka sa north, lalabas sa south. Kung tutusukin mo yung south, lalabas sa north. Parang ganun ang story. Then sa longitude naman, ang gagawin natin para malaman natin ang longitude. Longitude is yung line na vertical from the prime meridian, di ba? Gagawin lang natin, ima-minus natin sa 180 degrees. So halimbawa, 77, ima-minus lang natin yan sa 180. So 180 minus 77 is 103 kasi ang antipode is, di ba, ang globe is 360, ang isang buong rotation. So, ang revolution ng circle, is 360, di ba? So, yung kalahati ng circle, let's say, di ba, ang kalahati ng circle ay 180 degrees. So, parang ganun lang din. Let's assume na ang globe ay circle, and then yung eksaktong opposite ng isang lugar sa kabilang dako ng globo is kalahati ng globo. And that's why 180 yun. So 180 minus 77. So that is 103 degrees. And remember, opposite pa rin. Kailangan opposite lahat ang ating mga directions. So 103 degrees, hindi west but east. So ang answer is 39 degrees south kasi opposite ng latitude. And 103 degrees east kasi nga ima-minus 180 tapos opposite din ang direction. So instead of a west, east. So that's an antipode. 49. Which of the following are agents that cause erosion? So anong dahilan kung bakit may erosion? Erosion meaning yung pagka gradually na de-destroy ang isang piece ng rock or mineral tapos nata-transfer siya from one place to another. So erosion is simply yung parang pagka-daot sa mga bato, pagkaguba, turning into little bits of pieces, and then yung mga maliliit na pieces na dadala ng mga agents ng erosion from one place to another. Simply, ang erosion is paggalaw, pag-transport ng mga materials from one place to another. Now, ano yung cause ng paggalaw? A. Running water and heat. B. Wind and heat. C. Wind and ice. Or D. Ice and force. So, yung cause or agents ng cause ng erosion ay letter C, wind and ice. So, mga maliliit na pieces ng rocks na broken down from a big piece ng boulders or rock, pwede siyang madala from one place to another sa pamamagitan ng hangin. So, binubuga ng hangin, nadadala sila. Or maybe yung melting ng ice. Once yung ice nag-form, pwede siyang transport or mag-melt din siya, pwede siyang mag-transport from one place to another. 50. Absolute geologic time is based upon what? So, yung pagtitel ng time, absolutely. When we say absolute, ito ay naka-measure talaga sa orasan. Absolute. Meron tayong time na fina-follow. Kasi may dalawang measures of time, di ba, sa mundo. Absolute and relative. Ang absolute is based on time, talaga, yung watch, clock. Ang relative naman, it's not based on clock or watch. It's based kung sino ang nauna. Parang ganun lang. Halimbawa,
Sa absolute is, halimbawa, dumating ka sa review center, tapos tinignan mo yung orasan mo, 8 o'clock. So, your absolute time is 8 o'clock. Sa relative time naman, relative geologic time, hindi natin pagbabasihan yung orasan. Ang pagbabasihan natin is kung sinong nauna at sinong sumunod. Halimbawa, dumating ka sa review center, and then, may dumating pa na isa na classmate mo after you. So, ang relative time ni mo is nauna ka kumpara sa classmate mo. So, sa relative time, dapat may pagkukumparahan pa na isa. Dili pwede na siya lang. So, this is not based on time. Now, saan ba nakabase ang absolute geologic time? How can we tell the time sa absolute geologic time? A, law of correlation. B, principle of uniformity. C, the law of superposition. Or D, radiometric dating. Ang absolute geologic time ay nakabase sa radiometric dating. Ang absolute geologic time, gumagamit tayo ng mga elements na mga radioactive. And then kasi meron tinatawag na half-life ang mga radioactive elements, meaning pakonti ng pakonti sila pero fix ang kanilang pag-disintegrate or pag-decompose. Now, sa radiometric dating, gumagamit tayo ng mga elements tulad ng carbon, nitrogen for fossils. Pero yung mga rocks naman, gumagamit tayo ng mga heavy na mga radioactive elements katulad ng uranium, katulad ng neptunium, katulad ng mga ganun, mga kapatid uranium. Sa letter A, the law of correlation. Letter B, uniformity, law of superposition. Ito yung pinagbabasihan natin sa relative geologic time. Kung sinong nauna. Depende sa position, depende sa pagkalatag, depende sa orientation. So, parang ganun. Okay, so that's all for today. Check your scores. Kung pumasok ba sa 38, ang passing score for 50 is 38. So, continue studying, read your books, and see you again next time. Thank you. So, ano na? Perfect ba? Well, congratulations po sa inyo. Thank you so much for watching. Don't forget to follow our page. Give this a thumbs up and spread the word. Plus points po sa exam ang mag-share. We hope to see you again on our next videos. Salamat! This video is brought you by St. Jude Thaddeus Review Center. Ready, set, go!